Magandang buhay! Purihin po natin ang ating Diyos Ama, ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. Ngayong araw na ito ay inaanyayahan ko kayo na makinig ng salita ng Panginoon mula sa Daniel chapter 5. At ito po ay patungkol sa judgment. Daniel chapter 5 opens to us a window patungkol sa pag-uukom ng Panginoon. Alam ko po na maraming tao ang ayaw pag-usapan ang tungkol sa judgment. Ayaw pag-usapan ang patungkol sa pag-uukom ng Panginoon para itong subject na kamatayan na para sa iba tabu ito at ayaw mapag-usapan hanggang sa dumating yung panahon. Pero napakahalaga po na makita natin, malaman kung ano ba ang katotohanan patungkol sa paghuhukom ng Panginoon. So kahit po marami dyan ang nagsasabing ayaw nila ang Diyos na maghuhukom. Gusto nila daw yung Diyos na mapagmahal lang. Pero po ang Panginoong Diyos, hindi lamang po siya mapagmahal, pero ang Diyos po is also a righteous God. That means na He will make sure na every sin will have to be punished. Every person will have to appear before God to give account of their lives. So, ang ating pong titingnan ngayon ay yung katuruan ng Panginoon patungkol sa judgment. Ito po ay warning sa mga nabubuhay sa kasalanan, mga taong ayaw kumilala sa Diyos. At ito rin po ay encouragement sa mga tao para makita nila, malaman nila kung ano ba ang ginawa ng Panginoon para iligtas sila sa judgment. At para sa mga tagasunod ni Jesus, ang Daniel chapter 5 po ay isang special na mensahe. Ito po ay panawagan sa bawat isang sumusunod kay Jesus upang tayo ay maggamit ng Panginoon sa pag-share ng magandang balita na ito. So atin pong tingnan ang salita ng Panginoon sa Daniel chapter 5 at babasahin ko po ito. Sabi po, noong si Belshazzar, ang hari ng Babylonia, naghanda siya ng malaking piging para sa kanyang 1,000 marangal na mga bisita. Habang nagiinuman sila, ipinakuha ni Belshazzar ang mga tasang ginto at pilak na kinuha ng ama nilang si Nebuchadnezzar sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Pinakuha niya ang mga ito para gamitin nila ng kanyang mga marangal na mga bisita, ng kanyang mga asawa, at ng iba pa niyang mga asawang alipin. Nang madala na sa kanya ang mga tasa, ginamit nila ito para inuman. At habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na gawa ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano'y may nakitang kamay ang hari na sumusulat sa pader ng palasyo malapit sa ilawan. Dahil dito nanginig at namutla ang hari sa tindi ng takot. Kaya sumigaw siya at ipinatawag ang marurunong sa Babylonia, ang mga salamangkero, mga astrologo at mga manguhula. Nang dumating sila, sinabi niya sa kanila, ang sinumang makabasa ng nakasulat na iyan at makapagpapaliwanag ng kahulugan ay bibihisan ko ng maharlikang damit at pasusutan ko ng gintong kwentas. At siya'y magiging pangatlong pinakamataas na pinuno sa aking kaharian. Lumapit ang mga marurunong upang basahin ang nakasulat sa pader, pero hindi nila kayang basahin o may paliwanag sa hari ang kahulugan nito. Kaya lalong natakot at namutla si Haring Belshazzar, litong-lito naman ang isip ng kanyang marangal na mga bisita. Tayo po ay tatalon mula sa sa verse 17. Sumagot si Daniel, mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng regalo. Ibigay niyo na lamang sa iba. Pero babasahin ko pa rin para sa inyo ang nakasulat sa pader at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito. Mahal na hari, ang iyong amang si Nebuchadnezzar ay ginawang hari ng kataas-taasan Diyos. Naging makapangyarihan siya at pinarangalan. Dahil sa kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanya, ang mga tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika
ay natakot sa kanya. Nagagawa niyang patayin ang sino mang gusto niyang patayin at nagagawa rin niyang huwag patayin ang gusto niyang huwag patayin. Tinaas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas at ibinababa niya sa tungkulin ang gusto niyang ibaba. Pero siya ay naging mayabang at nagmataas, kaya't pinaalis siya sa kanyang tungkulin bilang hari at itinaboy mula sa mga tao. Naging isip hayop siya. Tumira siya kasama ng mga asnong gubat at kumain ng damo na parang baka. Palaging basa ng hamog ang kanyang katawan. Ganoon ang kanyang kalagayan hanggang kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao at maari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin. At ikaw, Haring Belshazzar na anak niya, kahit na alam mo ang lahat ng ito, hindi ka pa rin nagpakumbaba. Sa halip, itinuring mong mas mataas ka kaysa sa Panginoon. Pinakuha mo ang mga tasang mula sa templo ng Diyos at ginamit ninyong inuman ng inyong marangal na mga bisita, mga asawa, at iba pang mga asawang alipin. Maliban dyan, sumamba ka sa mga Diyos-Diyosang gawa sa pilat, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato. Ito'y mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakaunawa. Ngunit hindi mo man lang pinuri ang Diyos na siyang may hawak sa iyong buhay at nakakaalam ng iyong landas na daraanan. Kaya't ipinadala niya ang kamay na iyon para isulat ang mga katagang ito. Many tekel parsin. Ang ibig sabihin nito, ang many ay nangangahulugan na bilang na ng Diyos ang natitirang araw ng paghahari mo dahil wawakasan na niya ito. Ang tekel ay nangangahulugan at tinimbang ka ng Diyos at napatunayang ikaw ay nagkulang. Ang parsin ay nangangahulugan na ang kaharian mo'y mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Pagkatapos magsalita si Daniel, iniutos ng Haring Belshazzar na bihisan siya ng maharlikang damit at suutan ng gintong kwintas. At ipinahayag ng hari na siya ay magiging pangatlong pinakamataas na pinuno sa kaharian ng Babylonia. Nang gabi rin yun, pinatay si Belshazzar ng hari ng mga taga-Babylonia. At si Darius na taga-Media ang pumalit sa kanya na noon ay 62 taong gulang na. Ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. Again, ito po yung mensahe ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos sa atin na ang judgment ay mahirap pakinggan. Pero totoo ito at kanyang ibinigay ang chapter 5 ng Daniel upang maging babala sa mga taong mayayabang, mga taong nabubuhay sa kasalanan at ayaw talikuran ang kanilang kasalanan. Ito po ay warning ng Diyos na ang Diyos ay hindi po maluloko, hindi po niya lulubayan, hindi po niya nakikita po niya ating mga ginagawa at darating yung araw na huhukman ng Diyos ang lahat ng ating mga gawa. Ito rin po ay paanyaya sa atin para makita natin ano ba ang ginawa ng Panginoon para iligtas tayo sa tiyak na parusa ng kanyang judgment. At ang pangtatlo po ay gusto ng Panginoon na ang mga tagasunod niya makita nila na sila ay tinatawag ng Panginoon. Tingnan po natin ngayon, una sa lahat, yung ano ba ang judgment? What is judgment? Tatlong bagay po ang gusto kong maintindihan natin patungkol sa judgment na ito. Una po sa lahat, ang judgment is God's expressing His sovereign lordship over all creation. Ang judgment po ay nagpapahayag sa karapatan ng Diyos bilang kataas-taasang hari na husgahan, pagbayarin o gantimpalaan ang lahat ng kanyang mga nilalang. Ang judgment po ni God ay nakasalalay sa tatlong bagay. Una, nakasalalay sa relasyon natin sa Diyos bilang
lumikha sa atin at nagbigay ng kanyang kautusan. Pangalawa, ang judgment po ni God ay nakasalalay din doon sa ating relasyon sa ating sarili at sa ibang mga tao. You know, how we relate to other people, at higit sa lahat po, ang judgment ng Diyos ay base doon sa redemption, doon sa ginawang pagliligtas, doon sa ginawa ng Diyos na paraan upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan pagdating ng ating paghuhukom. Ito po yung tatlong bagay po kung nasaan nakasalalay ang judgment ng ating Diyos. So it's our response to God, it's our response to other people, and it's how we live in response to what Christ has done on the cross. And ito po, without exemption. Without exemption. Si Haring Belshazzar po, hindi niya kinikilala ang Diyos, pero hindi po siya exempted sa judgment ng God. Because God is the creator of all. Siya po ay may karapatang tawagin, husgahan, i-examine, at i-account ang tawagan ng tao para magbigay ng accounting sa kanilang mga buhay dito sa ating mundo. Doon po sa Ecclesiastes, chapter 12, 13 and 14, makikita po natin ito. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Do you hear that? Every person will stand before God for judgment. Sa Matthew chapter 12, isa po sa mga kahindik-hindik na verses sa scripture, sinabi ni Jesus, si Jesus mismo ang nagsabi nito, tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung parurusahan ka o hindi. Yung ating pong pananalita, pinapakita po ng ating pananalita kung may pagmamahal ba tayo sa Diyos, may pagpupuri sa Kanya, o kaya pinapakita nito yung ating yung pride natin, o kaya pagmamataas natin at pagtingin pababa sa mga tao. Nahahayag ito sa mga binibigkas natin, yung mga four-letter words, yung mga hindi dapat salitain. At ang huli po, dito po sa Revelation 20, 11 to 15. Sabi po dito, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Pagkatapos, nakita ko na ang malaki at puting trono at ang nakaupo ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay. Hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. Talaga naman po nakikita natin dito yung karapatan ng Diyos na maghusga. Si Daniel po ay sinabi niya ito kay Belshazzar. Sabi niya, Belshazzar, ang paghukom mo ay dumating na. Sabi niya, ito ang sulat kamay ng Diyos. Sabi niya, many tekel parsen. Ang many ay nangangahulugan na bilang na ng Diyos ang natitirang araw mo. At matatapos na yung araw mo. Yung tekel po, ilagay ka sa timbangan at napatunayang ikaw ay nagkulang. At ang parsen,
ay lahat, yung kaharian mo ay gigibain at sisirain na at ibibigay sa iba. Yan po ang unang katotohanan tungkol sa judgment. It is the exercise of God's sovereign right as ruler, as creator, as sustainer, and as redeemer of mankind. Pangalawa po, ang judgment po ay merong present at saka future. Yung present judgment po ay pansamantala lang yan at temporary lang yan. Minsan po ginagamit ng Diyos ang judgment para ibalik tayo sa Kanya. Katulad po sa chapter 4 ng Daniel na si Haring Nebuchadnezzar ay pinarusahan ng Diyos. Nagkaroon ng kalamidad ang kanyang buhay. At dahil dito, tumingin siya sa itaas at kinilala niya ang ating Panginoon. Pero alam po ninyo, meron pong final judgment. So merong mga judgments now at meron pong final judgment. Yung final judgment po, ito po yung araw na lahat po ng kasalanan ay malalantad. Lahat ng pagkukulang ay mapupunan at lahat ng kabaluktutan ay itutuwid ng Panginoon. Kaya nga po ang judgment ay napakahalaga sapagkat ito ay talagang nagbibigay pag-asa sa marami sa atin. Ito po ay ipinapakita nito na ang Diyos is a glorious God. Hindi po niya pwedeng magbulag-bulagan sa kasalanan. Lahat po ng ginawa ng tao ay haharap siya sa Diyos at tayo po ay tatanungin. Tayo po ay uusisahin. Tayo po ay examine ng Panginoon patungkol sa ating mga ginawa sa ating buhay. Kaya ito po ay encouragement din para sa mga taong nakaranas ng injustice sa ating mundo. Alam po nyo, sa mundo natin, there is really no perfect justice here. With my excuse doon sa kay Mr. Kalida na nagsabi, justice is served. Pero alam natin na dito sa mundo, minsan po, the real justice is not served. But, alam natin, darating yung araw, lahat po ng sekreto ay mahahayag. Lahat ng baluktot ay itutuwid ng Panginoon. At lahat ng hindi tama ay itatama ng Panginoon. Darating yung araw na every person will stand before the righteous judge so that God would give us what we deserve. And this leads us po sa pangalawang bahagi ng ating mensahe, yung the good news of judgment. So the first one is terrifying, di po ba? Ang doctrine of judgment ay nakakapangilabot talaga, nakakatakot. Kapag binasa po yung Book of Revelation, lahat ng tao ay magtatangkang tumakas sa presensya nung judge. Tatawagin nila yung mga bato na tabunan na lang sila para wag na silang humarap sa hukom. Pero wala Walang sino mang makakapagtago. Patay o buhay, lahat ng tilalag ng Diyos ay haharap sa Kanya upang tanggapin nila ang nararapat para sa kanila. So, bakit ko po tinatawag na good news ang judgment? Nakakatakot ito hanggat hindi natin nakikita kung ano ba yung ginawa ng Diyos para iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Huwag po nating sabihin, kawawa naman si Belshazzar. O kaya, palalo kasi yan. Sobra-sobra yan. Mayabang yan. Makasalanan yan. Sumasamba sa Diyos, Diyosan yan. Blasphemer yan. Blaspheme niya ang Panginoon. Hindi niya ikinala ang Panginoon. Alam po ninyo, ang nangyari kay Belshazzar ay larawan ng maaring mangyari sa lahat ng tao sa mundo. It does not only apply to him because all of us, tayo rin po ay isosomon ng Panginoon, tayo po ay titimbangin ng Panginoon, at tayo po ay hahatulan ng Panginoon. Ang hatol actually ay ibinigay na Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, that for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan po ang hatol. Lahat ay nagkulang. Lahat
na tinimbang ay nagkulang at kulang. Hindi makakapasok, hindi makakapasa sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya po yung judgment is awaiting every person. Pero, alam niyo may mga verses, for example, sa Romans chapter 8, verse 1, sabi niya, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos na sa mga tao sa sanlibutan. Ay, hindi po pala, this is John 3:16, no? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napansin po niyo, merong ginawa ang Panginoon na paraan upang ang mga taong nabubulok na ay hindi na po mabubulok. Ang mga taong nasisira na ngayon pa lang ay hindi na po masisira, kundi sila po ay magiging kanais-nais at maililigtas sila ng Panginoon. Dito po sa Hebrews chapter 9, isa pa sa mga verses po, alam po ninyo, madalas gamitin ito sa mga patay sapagkat sa verse 27, ang sabi niya, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom. Nakakatakot, di ba? Pagka matay ka daw, panahon na ng judgment. Kaya siguro ang daming tao takot na takot sa kamatayan. Sabi nga po ng isang tao, ang buhay ng tao mula, pagka pwede ka na magtrabaho hanggang ikaw ay mag-50, all you do is to work and work and work and earn something para pagdating ng 50, you try to remain alive because death is a terrible thing. Well, oo nga naman, pagka verse 27, no? Itinakda sa tao ang mamatay minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Alam po ninyo, good news po, hindi natatapos ang pangungusap dito sa verse 27 sapagkat may verse 28. Sabi niya, ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Di po ba napakagandang balita ito? Yes, judgment is scary. There is no escaping judgment on your own. Pero ang Panginoon, gumawa siya ng paraan para tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, there's a good news of judgment na sa pamamagitan ni Jesus, yung parusa na dapat igawad sa atin, yung kamatayan na dapat ipataw sa atin, yung pagkahiwalay sa Diyos sa walang hanggan, yung pagtatapon sa atin doon sa impyerno, doon sa lake of fire ng walang hanggan, ay lahat po ng mga iyan ay ginawa ng paraan ng Panginoong Yesus upang tayo ay hindi na pupunta doon, kundi tayo raw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya itong subject po ng judgment is a terrible doctrine, pero when you see what Christ has done on the cross, pagka naintindihan mo kung gaano kalalim at kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kanyang ginawa ay ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sa pamamagitan niya ay akuin niya yung parusa na dapat ay para sa atin, upang sa pamamagitan ng kanyang perfect na buhay, upang sa pamamagitan ng kanyang katuwiran ay dadamitan niya tayo ng bagong damit ng katuwiran. Yung kabutihan, yung katuwiran, yung kabanalan na hindi natin kayang makamit sa ating mga sarili, ay ginawa ni Jesus para ipagkaloob ang bagay nito sa atin. Kaya po ang chapter 5 ng Daniel ay pagkaganda-ganda ang sinasabi, yes, my judgment, but God has made a provision. But let me finish itong mensahe ng Diyos sapagkat ito ay hindi lang panawagan
sa mga makasalanan na magsisi o kaya sa mga pinatawad na ng Diyos pero bumalik sa kasalanan na sila ay dapat bumalik sa Panginoon, ito rin po ay panawagan ng Diyos sa atin. Lahat ng mga tagasunod ng Panginoon, panawagan ito para paggamit tayo sa Kanya. Napansin po ninyo, si Haring Belshazzar, yung mga matatalino doon sa panahong yon, hindi nila maintindihan. They don't understand judgment. Parang siguro dahil lasing na sila, akala nila matatakasan nila yung judgment ni God. Siguro akala kasi nila dahil invincible ang tingin nila sa Babylon. Sobra-sobra, 250 feet high ang taas ng kanilang wall. So in their minds, they are safe, no? Pero little did they know that yes, you can keep your enemies away, which they will be unable to do, pero there's no escaping the judgment of God. Pero dito po sa text natin, makikita natin na si God, tinawag niya si Daniel. Kinakailangan ang mga Daniel para ang mundo na bulag at bingi sa tiyak na parusa ng judgment ay malaman nila ang paraan kung paano sila maliligtas. Kaya ngayon po gusto ko pong i-share sa atin na talagang kailangan natin na pakinggan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ito po ang panawagan sa atin. Katulad ng si Daniel ay kinakailangan natin doon upang malaman ng hari at ng mga tao. Sadly, for the king, it was his last day. It was too late to hear the message. So, ang pagkakatawag po sa atin ay hindi para i-announce ang judgment. Ang pagkakatawag po sa atin ay para i-announce ang tawag ng pagsisisi. Alam po niyo, Daniel chapter 4 at Daniel chapter 5, pagkasunod yan at dito pinapakita ng Lord sa atin kung saan ba tayo. Hindi po tayo tinawag ng God doon sa Daniel chapter 5 para takutin ang mundo sa paghukom ng Panginoon, kundi tinawag tayo sa Daniel chapter 4 para sabihin sa mga tao na merong kahindik-hindik na mangyayari sa paghukom ng Panginoon, pero sila ay may panahong magsisi na tingnan ang ginawa ng Diyos upang tayo ay patawarin mula sa ating mga kasalanan. At papaano po tayo magiging instrumento ng Panginoon. Dito po sa Daniel chapter 5, si God po ay nagsalita siya sa pamamagitan ng kamay, sulat kamay, yung finger of God. Alam niyo yung theme of the finger of God is a very interesting theme, di ba? Sa Old Testament, yung finger ni God ang kanyang ginamit para isulat yung kautusan ng Panginoon. Doon sa John chapter 8, si Jesus po, the Son of God, ay nagsulat kamay din siya doon sa buhanginan. At naalala niyo ba yung nangyari? Yung mga religious leaders, yung mga, mga self-righteous na mga religious people, handa nilang patay na yung babae na natagpo ang nagkasala. Pero si Jesus ay nagsulat siya doon sa buhanginan. At wow, very interesting ang nangyari dahil isa-isa sa mga judges ay nangawala. Ano po kaya ang dahilan? Sabi po ng iba, kasi si Jesus, sinusulat din niya yung kanilang mga kasalanan. Sinasabi niya, why are you judging this person when you yourself are under God's judgment? Pero alam po ninyo, ngayon po ay tayo rin ay gustong gamitin ng Panginoon. There is a finger of God which is also an expression of the power of God. At dito po tayo tinatawag ng Panginoon. Ang mundo po kailangan nila na mabasa ang mensahe. Kailangan nilang marinig at maintindihan ang mensahe. Kaya ikaw at ako, lahat ng tagasunod ni Jesus, tayo po ay katulad ng sulat kamay ng Panginoon, ng finger of God, na isinusulat natin sa pamamagitan ng buhay, sa pamamagitan ng pananalita, at sa pamamagitan ng ating mga gawa upang
mabasa ng tao, ng mga tanong nasa paligid natin ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, at ang pagliligtas nito ay kaligtasan mula doon sa judgment. Ang tanong po ngayon ay, ano ang nababasa ng mga tao tungkol sa buhay mo? Maliwanag ba ang sulat ng buhay mo? Maliwanag ba? Pagka tiningnan pa tayo ng mga tao, nakikita nila na merong totoong hari, merong paghaharing dumating sa mundo. Nakikita ba nila ang kapangyarihan, kadakilaan, pagmamahal ng hari na sinusunod natin? At nababasa ba nila sa ating mga buhay yung pagbabalik na muli ng ating hari? So mga minamahal na mga kapatid, mga Christians, mga followers ni Christ, I'm urging you to be the finger of God that will write God's message and call towards people, to call them back to God in faith and in repentance. Would you accept the challenge? Would you please accept the call to be the writing on the wall through you? At sa inyo po na nakikinig ngayon, gusto ko pong manawagan. Ang tanong po ay, kung haharap tayo sa Panginoon at tatanungin niya tayo, tingnan natin ang buhay mo at titingnan natin kung pwede ka bang pumasok sa aking kaharian. Abay, makikita po na kulang tayo sa Panginoon. Nagkulang tayo. Hindi tayo maliligtas. I-judge tayo ng tiyak na kamatayan. At tatanungin tayo ng Panginoon, bakit kita papapasukin sa aking langit? Ano ang isasagot mo? Hindi mo pwedeng sabihin, I tried my best. Hindi mo pwedeng sabihin, nag-pray naman ako. Hindi mo pwedeng sabihin, I tried to help others. Oh, well, they are good works. Pero you know what? Your good works cannot save you from God's judgment. The only hope that we have is to put your trust in Jesus. Kasi si Jesus lamang ang pumarito sa mundo upang magiging kahalili mo, upang yung parusa na dapat ibigay sa iyo ay akuin niya, upang yung kamatayan na dapat ipagkaloob sa iyo ay ibibigay sa kanya, upang yung pagkahiwalay sa Diyos na parusa ng kasalanan ay pagkakaloob sa iyo. Kilalanin mo siya ngayon. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala na pong iba. Kaya sa araw na ito, I urge you to turn your life over to Him. God bless you.